Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 9 verses 25 to 26. Ito po ang sabi ng Bible. Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised. Egypt, and Judah, and Edom, and all the children of Ammon, and Moab, and all that are in the uttermost or utmost corners, that dwell in the wilderness. For all these nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in their heart, or in the heart. Well, the title of our topic for this morning is God's Warning. Napakahalaga po na tayo ay nagbibigay pansin sa mga bagay na ibinibigay sa atin patungkol po sa paalala. Mahalaga po yan. Ano po? Minsan nakakabasa tayo sa mga napupuntahan nating lugar. Meron pong nakalagay paalala. Meron po warning. So, ibig sabihin, yun po'y mensahe na kung saan meron pong gustong iparating para sa atin. Pwedeng ito po ay para sa ating kaligtasan, ito po ay para sa ating kapakanan, ito po ay para sa ating kalusugan, o kung ano paman mga kapatid, ang dulot nito, kung tutuusin, ay para sa ikabubuti ng ating pong kalagayan. So sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay nagpaalala po sa kanila. Sapagkat kung titingnan po ninyo, dito ho sa verse number 25, malinaw po na ang Diyos wala nang tinatangi. Ang ibig ko pong sabihin, circumcised man yan o hindi, sabi ho ng Bible, parehas niya ng parurusahan. It doesn't matter sa Panginoon. Yung halaga po ba, yung ritual ba ng circumcision, sabi ho dito mga kapatid, malinaw. In verse number 25, balikan lang po natin para mas lalo ho nating maintindihan, para mas maintindihan po natin kung bakit ang Diyos nagpaalala po sa kanila. Sabi po rito, behold, the days come, so ibig sabihin, ito po ay nagpapakita na hindi lang po ito basta sinabi ng Panginoon. Kumbaga, dumating na yung takdang panahon na kumbaga parang naabot na nila yung hangganan at pasensya ng ating Panginoon. Sabi po kasi dyan, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised. So, ibig sabihin, ano man ang kanilang kalagayan, mapapiling bayan ng Panginoon. Kasi nakakapagtaka, mga kapatid, sila po ay tinatawag na chosen nation of God, pero yung kanilang puso, malayo po at hindi kakitaan ng bagay na magpapakilala at magpapatunay na sila tao po ng Panginoon. Kasi nga, on the later part ng verse number 26, sabi po dyan, all the house of Israel are uncircumcised in the heart. So, pwedeng tinatawag po silang chosen nation. Pwedeng tinatawag po sila na bayan ng Panginoon, pero ang kanilang puso malayo sa atin pong Diyos. Yung kanilang puso ay hindi po maramdaman ng Panginoon na nagpapatunay na sila po ay mga anak ng Diyos. Parang sa kalagayan din natin, minsan meron tayong ganitong nakikita. Tinatawag nating mananampalataya, tinatawag nating Kristiyano, pero sa puso parang hindi naman ganon ang kanilang kalagayan. Pwedeng sa kalagayang Kristiyano tayo, pero hindi naman ho tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Pwedeng tinatawag tayong Kristiyano, pero ayaw ho natin ng salita ng Diyos. Tinatawag tayong mananampalataya, pero sa puso natin, hindi humaramdaman na talagang tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Marami hong ganyan. Natatawag nating kapatiran, natatawag nating Kristiyano, pero sa puso pala, hindi naman ho talaga lumalakad sa salita po ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na ito ay maintindihan natin na maging paalala rin po sa ating lahat. Ito po ay warning ng Diyos sapagkat kung hindi po nila aayusin yung kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos, malinaw po, sabi ng Panginoon in verse number 25, I will punish all them, whether you are circumcised or uncircumcised. Para sa Panginoon, kanyang ipapataw ang kanyang kaparusahan o kanyang hatol sa mga tao na kahit ang claim pa nila, sila po ay chosen nation, tao ng Diyos. Sa panahon natin, mga Kristiyano, ipapataw din po ng Panginoon ang kanyang kaparusahan alinman po sa ganung kalagayan. Ikaw ay tawaging circumcised,
ipapataw sa iyo ng Panginoon ang parusa. Uncircumcised, ipapataw sa iyo ng Panginoon ang kaparusahan. Kaya nga, maganda mga kapatid, ito po ang ating pag-aralan ngayon pong umagang ito. Tatlong bagay. Number one, it's a message of reminder. God's warning is a message of reminder. Ito po ay mensahe na dapat magpaalala sa atin na kung anong kalagayan meron tayo ngayon sa harapan po ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ako, halos lahat naman po tayo ngayong umaga na magkakasama sa pag-aaral na ito ay mga mananampalataya na. Ano po? Ang claim natin, tumanggap tayo sa Panginoon. Ang claim natin, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Ang kine-claim natin, tayo po ay pagbinawian ng buhay, ay paroroon sa langit. Tama po ba ako mga kapatid? Pero siguraduhin natin na yung inaangkin natin yan ay nakikita ng Diyos sa ating mga puso. Hindi ho kasi po pwedeng ito po parang ginaya lang natin o kaya para bang gesture lang ng tayo po ay tunay na tumanggap. Pero ang tama po talaga mga kapatid, yan ay makita ng Diyos sa ating mga puso. Dahil ang tunay na naligtas, sabi ng Bible, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Ang tunay na sa Panginoon, ang tunay na ligtas, sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi inaayawan ang salita po ng Panginoon. Hindi binabaliwala yung sinasabi po ng Biblia. Kasi nga, naniniwala ho tayo mga ligtas na, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang ito po ay maging paalala sa ating lahat na siguraduhin natin na hindi lang ho tayo basta nahahalo sa kawan ng Panginoon. Hindi lang basta tayo nakakapunta ng church. Siguraduhin natin na talagang tayo po totoong tumanggap na sa Panginoon. At siguraduhin din natin na sa puso natin, yan po ang makikita ng Panginoon. Baka mamaya kasi kasuotang Kristiyano, nagagawa natin, pero yung ating palang puso, hindi pala ho tunay na Kristiyano. O kaya, baka yung ating puso malayo po sa larawan at imahe ng isang tunay na mananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, yan po ang magandang maging paalala sa atin ngayon pong umaga. And not only a message of reminder, but also this is a message of realization. Kasi tignan po ninyo in verse number 25, nung sinabi ng Panginoon, "The days come." So imagine, hindi lang ho ito isang araw, 2 araw, 3 araw, matagal na po silang binabantayan ng Panginoon. Matagal na po na nakikita ng Diyos na ganito ang kanilang lakad sa kanilang buhay. Mga kapatid, tayo rin po. Tandaan natin ito palagi. Ang sabi ho ng Bible, "I, the Lord, search the heart." Ang Diyos ay nakakabasa ng nilalaman ng ating mga puso. At kung totoo ang laman ng ating puso na yan talagang ukol sa Diyos, mga kapatid, dapat makita rin yan sa ating buhay. Dapat makita yan kung paano natin siya kayang paglingkuran. Dapat makita yan kung paano natin pinatutunayan sa buhay natin, hindi lamang po sa salita, kundi maging sa atin pong ginagawa. Gaano ba kahalaga sa atin ang gawain ng Diyos? Gaano po ba kahalaga sa atin ang salita ng Panginoon? Alam nyo ito nga kanina habang kami po nag-iintay para po doon sa ating bread talk, while doon po sa pakikinig natin ng mga awitin, bago ho tayo magturo ng salita ng Panginoon, iniisip namin, baka mamaya yung ibang mga kapatiran, puyat, iba ho natin mga kasama sa church, pagod, at baka abala na. So imagine po ninyo, ngayon marami ho tayong magkakasama. So kumbaga, pwedeng ito ho'y maging lisensya at dahilan na ng iba dahil sa kapuyatan, dahil sa pagod na ginawang paghahanda kahapon, o kaya yung mga pinagkaabalahan natin. So mga kapatid, pwedeng meron na tayong maging dahilan sa ating sarili na hindi tayo makasama ngayon. Gawa nga ng anong oras na nagkahiwa-hiwalay ibang mga kapatiran galing ng church. Meron pa nga nagkapi-kapi pa. So ano ibig sabihin mga kapatid? Kumbaga, pwede nating gawing dahilan na hindi na muna tayo makasama sa pag-aaral. Pero nakakatuwa at nakakataba ng puso, sa kabila ng puyat, sa kabila ng pagod, may mga kapatirang hindi ho iniinda yung kanila po mga nararamdaman at kalagayan para hindi ho magkaroon ng pagkakataong makasama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yun ho ang gusto kong puntuhin. Mga kapatid, lahat tayo naman pwedeng may dahilan. Ako, kayo na nandyan, pwedeng meron po kayong sabihin kaabalahan na hindi na kayo uubra, pero nagagawan natin ng paraan kasi nga yun yung will ng ating pong puso.
O, sabi nga, if there's a will, there's a way. Laging merong paraan kapag ginugusto natin. Kaya yun ho yung bagay na magandang makita natin sa message of realization. Maisip natin, matagal nang nakikita ng Panginoon yung ating buhay. Nakikita niya yung ating mga ginagawa. Kaya nga mga kapatid, kung ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, wag na ho nating intayin na patagalin pa natin na yung atin pong buhay ay iayos sa harapan ng Panginoon. Magandang ito na ho, yung tamang pagkakataon para isipin natin mga kapatid na napakahalaga na tayo po ay nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ho yung gusto ng Panginoon dahil para sa Kanya, hindi naman ho niya gustong saktan at patawan ng parusa yung Kanyang piling bayan. Yun nga lang, sabi ho ng Bible, as the days come. Pag nandiyan na talaga yung takdang panahon at hindi kayo nagbago at hindi kayo sumunod sa akin, wala akong magagawa. Whether tanggapin ninyo o hindi, yung aking kaparusahan, yun ang gagawin ng Panginoon. Imagine po ninyo kung gaano kaseryoso dito ang Diyos. Sa verse number 25, makikita natin that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised. So wala na sa kanyang kumbaga pakialam kung ano man ang kanilang kalagayan sa piling bayan ng Panginoon. Kung ang claim nila they are chosen nation, kung ang claim nila uncircumcised sila, kung ang claim nila circumcised sila, ang sabi ng Bible, I will punish all them. Yan ho, ang malinaw na sinabi ng verse number 25. Kaya nga mga kapatid, magandang ma-realize natin itong paalala ng Panginoon dahil hindi niya po ito sasabihin dahil bunga lang ng kanyang galit. Kundi kaya niya po ito pinapaalala sa lahat para wag ho tayong dumating sa punto na tayo po ay maparusahan ng Panginoon. And number 3, nakita ko po it's a message of resolution. Wala po kasing ibang pwedeng magawa ang bayan ng Panginoon, maging ang Diyos sa kanilang kalagayan para iayos yung kanilang sitwasyon, kundi sila po ay bumalik at sumunod sa gusto ng Panginoon. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang bayang ito, kung tutusin, kanina nga, nung binabasa ko siya, para siyang napapagitnaan ng Egypt at ng mga taga-Edom, yung Edomites. So tingnan niyo po, sabi ng verse 26, Egypt and Judah and Edomites, yung Edom. So yung kanilang kalagayan, parang nasa sandwich sila, mga kapatid, ng mga tao na hindi naman talaga circumcised. So mahirap yung kanilang kalagayan. Pero ito po ang maganda. Kung mapapatunayan nila na talagang sila ay lumalakad at sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, ito ho ang gustong mangyari ng Diyos sa kanila. Bumalik sila sa Panginoon. Manatili sila sa kanilang katayuan bilang piling bayan ng Panginoon. But sad to say, according to verse number 26, and all the house of Israel are uncircumcised in the heart. Okay, physically, conditionally, positionally, pag tinawag sila, chosen nation. But in their heart, the Bible says, uncircumcised. Yan ho ang sabi ng Panginoon sa kanila. Tinatawag silang bayan ng Panginoon, pero nakakalungkot, ang kanilang puso parang Hudyo, parang hintil sa harapan ng Panginoon. Uncircumcised in the heart. Kaya nga mga kapatid, sana po talagang ito ibigyan natin ng pansin sapagkat hindi po ito ipapaalala ng Panginoon sa atin kung hindi po ito mahalaga at hindi po ito makakabuti sa ating kalagayan. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Leviticus chapter 26 verse number 28, then I will walk contrary unto you also in fury, and even I, will chastise you 7 times for your sins. So sabi ng Panginoon, hindi raw natin siya kagaya pagdating sa kanyang pagkagalit. Mga kapatid, yan ho ang malinaw na sinabi ng verse number 28. So sa madalit salita, yung anger dito ng Diyos, yung kanyang puot ay galit, meron pa rin pong katuwiran. Kasi ang tao, pag nagalit, bugso ng damdamin. Galit ng kalooban. Ang Diyos po, pag nagalit, with righteousness. Hindi ho siya hahatol dahil galit siya. Hindi siya magpaparusa dahil masama ang loob niya. Hindi niya gagawin yung mga bagay na yun dahil gumaganti siya. Kaya niya kailangang gawin dahil gusto niyang itama at ituwid yung kanyang bayan na nagkakamali, yung kanyang tao na nalalayo sa kanyang kalooban. Hindi ho kagaya ng tao. Kaya nga sabi ho ng verse 28, then I will walk contrary unto you also in fury. Kaya ibahin ho natin ang Diyos. Pagdating sa pagpaparusa, hindi ho siya nagpapahirap.
Pagdating sa pagdidisiplina, hindi siya nagagalit ng basta-basta. Kundi ang gusto niya, maiayos yung ating kalagayan. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, gusto ko lang pong pasalamatan yung mga kapatiran na talagang nag-effort at nagsakripisyo para po mairaos po yung celebration ng birthday ni Sister Len. Ako, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa mga gumastos, nagbigay ng regalo, nagdala ng pagkain, at talagang sinadya po yung okasyon na yon. Maraming salamat po sa inyo, sa mga bumate, at nawa talagang kayo po ang aking panalangin ay gantihan at pagpalain ng Panginoon. Hindi lang kayo, maging ang inyo pong buong pamilya. Maraming salamat po sa pamilya ng GLBC, sa mga kapatiran, sa mga members natin, sa mga nag-decorate, sa mga workers, sa mga nag-effort, sa mga leaders natin, na gumawa ng programa, sa mga nag-MC, etc. Lahat po kayo sa harapan ng Panginoon ay akin pong pinasasalamatan. Nawa, ang dalangin ko po, kayo gantihan ng Diyos ng marami ring pagpapala. Tunay po na hindi mabaliwala ang lahat ng inyong ginagawa sa harapan ng Diyos at sa Kanyang gawain. Kumbaga, tinik ko lang po itong pagkakataong ito. Lahat kayo na alam kong meron naging bahagi ng selebrasyon, gusto ko pong pasalamatan sa Panginoon. Blessing po kayo, hindi lang kay Sister Len, hindi lang kay Mami. Blessing po kayo sa amin at sa gawain ng Panginoon. Ito po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Mga kapatid, meron pong binanggit na mga lugar o lahi diyan po sa verse number 26. Ano po yun? Ayan. So, yan po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. Marami po yan, mga kapatid. Kung doon ko nagkakamali, yan po ay 5. 5 po yan na magandang matandaan natin. Ngayon po ang tinutukoy sa verse number 26. So, yan ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama yesterday, saan hinalintulad ang salita ng Diyos. Sabi ho ng Bible, 1,000 of silver and 1,000 of gold. Yan po. Ang tamang sagot ay gold and silver. Ayan, yan po ang tamang answer yesterday sa atin pong trivia. At ito po ang mga sumagot ng tama. At top 3 natin. Nakakatuwa naman talaga. Alam nyo, pag ako'y nakakakita ng mga bago na napapasok sa top 3 natin, parang talagang lalo pong nagbibigay sa akin ng inspirasyon at encouragement na talagang maganda po na tayo meron pong every morning devotion. Meron tayong bread talk. Kaya salamat sa mga kapatid natin na talagang ever supportive. Kahit nalilate tayo, kahit na-adjust yung oras, nandyan pa rin. Anyway, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito na po, ang mga sumagot ng tama. Kahapon, number 1, si Ate LV Bautista. Nako, Ate LV, kayo po ang number 1 yesterday. Congratulations po sa inyo. At ang pangalawa natin ay si Sister Gypsy. Ang galing naman mag-MC ni Sister Gypsy kahapon. Bagay na bagay sila ni Sister Sarah. Congratulations sa iyo, Sister Gypsy. And then, ang number 3 natin ay si Sister Jen. Ako, galing pa sa trabaho, humabol. Maraming salamat, Sister Jen. Congratulations kay Ate LB at maging kay Sister Gypsy at kay Sister Jen. Sila po ang top 3 yesterday. Palakpakan ho natin sila. Congratulations sa inyong tatlo. Kayo ang super bilis sumagot kahapon. At ito po, ang mga sumagot pa ng tama. Number 4, Sister Jessa. Number 5, si Ate Rose. Number 6, si Ninang Ana. Number 7, si Ate Milet Delara. And number 8, si Ate Sara Abad. At number 9, si Ninang Kitten. And number 10, si Sister Glidel. Ayan. Congratulations! Ayan. Sila po ang ating top 10 yesterday. Ayan. Nakakatuwa naman. Ang gagaling ng mga kapatiran natin. And number 11, si Ninang Alice. Number 12, si Preacher Rodel. Number 13, si Brother Gab. Number 14, si Ate Nelly, na kahit hirap na hirap ng sumagot. Talagang sumasali pa rin sa trivia natin. And number 15, si Ninang Flor. And last but not the least, si Mami, Sister Len, for number 16. Ayan, congratulations din. And maraming salamat sa inyo. Ayan, gusto lang nating batiin ngayong umaga. Kasama natin si Brother Ruden. Nandyan po, naka-join din sa atin. Si Ate Sara Abad. Ayan, mula po sa Sangandaan. Good morning, Ate Sara. At maging si Sister Ginang Puyat.
kung nakatulog ba siya sa ininom niyang kape. Good morning, Sister Gina. Maraming salamat sa pag-join, and maging kay Ivy Lisa Dakutan ng Samar. Ayan, naka-join din sa atin. Maraming salamat, Ivy Lisa. And maging kay Sister Marian Kauyong ng Kalbayog, Samar. Thank you. Maupay nga aga sa inyong tanan dida sa Samar. And kamusta na ang inyong kalagayan dyan? Ako, yung mga kapatid ho natin mula po sa Northern and Eastern Samar, sila po yung mga nadali ng shear line na tinatawag. Hindi naman talaga ito bagyo, pero ito po yung nagdadala ng malakas na ulan at tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya nga, ipag-pray natin yung mga kapatiran natin at mga kamag-anak at kababayan dyan po sa lugar o sa bahagi po ng Samar. Ayan, pag-pray natin na sana talagang sila po ay gabayan at ingatan ng Panginoon. And kasama rin natin si Sir Anisa Dakutanan. Ayan naman po, mula po yan sa Caranas. Caranas, Samar, Western Samar. Ayan, thank you, Sister Anisa, and God bless din sa iyo, at maging kay Ate Milet ng East Bagong Barrio. Thank you po sa pag-join for this morning. At gusto lang po nating batiin ngayon po mismo, ang kaarawan ni Sister Len. Mami, happy birthday sa iyo. Ayan. So, happy birthday. Sana'y talagang patuloy kang ingatan, palakasin, at patuloy ka pang biyayaan ng Diyos ng maraming taon na puno ng pagpapala. Ayan. At happy birthday, Mami. And sana talagang patuloy kang pagandahin pa ng Panginoon. Nakaka-starstruck ka naman kagabi sa suot mo. Bagay na bagay sa iyo. Happy birthday. At nandito lang kami. Kung saan mo gustong magtanghalian, sama mo lang kami. Kami naman mga kalad ka rin. Ayan. Joke lang po. Happy birthday, Mami. And God bless sa iyong buhay. At gusto lang natin paalala na wag ho nating makalimutang ipanalangin ito hong mga kapatiran. Napakahalaga ho nito. Pag-pray natin si Kap Leo Kagawan, and then maging si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, maging si Nanay Bilen Victoriano, yung mother ko, si Mami. Sama ho natin palagi sa prayer. Yung kanya pong kalusugan, yung kanyang nararamdaman sa katawan, si Pastor June Bertos, at maging si Tatay Tomas Beltran, si Ate Nelly Pascua, si Nanay Rosita Andres. Get well soon po, Nay, Pagaling po kayo. At maging si Nanay Adoracion Leona. Ito po yung mother ni Brother Ronnie. Sama natin sa prayer. At yung father naman ni Ate G. Gonzales, isama ho natin sa pananalangin na siya'y pagalingin ng Panginoon. Si Kuya o si Tatay Jose Gonzales. Ayan. So, yan po ang ating magandang isama sa pananalangin every day. Mga kapatid, hindi ho kailangan kayong pumunta doon. Manalangin lang ho kayo kung nasaan kayo ngayon. Malaking bagay na po yun. Ramdam na po nila at nakikita na ng Panginoon yung atin pong ginagawang pabor para sa mga kapatiran natin. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayong umaga. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercy
winds fall into the sea. Though tempest may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me, and you never